Pangunahing layunin ng state of emergency na dineklara ni Pangulong Duterte na sawatayin ang lawless violence sa Mindanao at pigilan ng pagkalat ito sa iba pang panig ng bansa. Narito po report ni Joseph Moro. Serye ng terorismo ang dahilan kung bakit nagdeklara ng state of lawless violence si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinakahuling mitsa ang nangyari sa pagsabog sa Davao City noong isang linggo. Pinirmahan ni Duterte ang proclamation of a state of national emergency bunsod ng lawless violence bago siya umalis papuntang Laos. And then yung mga beheadings, and then eventually itong last kung nangyari sa Davao. Okay. Dalawa ang utos sa proklamasyon, una sa watain ng lawless violence sa Mindanao at pigilan itong kumalat sa ibang bahagi ng bansa. Tinanggal daw na basehan ng banta bunsod ng gyera sa droga. Pagsisiguro ng Executive Secretary Salvador Medaldea, hindi ito martial law, wala ring curfew. Sir, yung mga address na lang, sir, the fears na parang groundwork daw po for martial law? No. Okay. The call is for visibility of the police so that the public will feel safe that they are being protected. There shouldn't be any worry. This is just the government in action. Tiwala naman ng ilang kongresista na alam ni Pangulong Duterte ang kanyang ginagawa. Taong 2003, nagdeklara rin ng state of lawlessness si Noy Pangulong Arroyo dahil sa Sasa Wharf bombing at Davao International Airport bombing. Sa ilalim ng Section 18, Article 7 ng Saligang Batas, may kapangyarihan ng Pangulo na utusan ng Armed Forces para sa watain ng kaguluhan. It varied. The threat is national, so it's just right that we should trust the president. You know, when I used to have those problems in Mindanao, I would ask Mayor Duterte to handle it for me. So I'm sure that and he handled them very well in his time for me. So I'm sure he'll handle them just as well, if not better, for himself. Ang ilang mga senador ang sabi wala rin daw dapat ipag-alala. Walang epekto ito sa civil liberties, walang epekto ito sa mga karapatan natin sa ilalim ng Bill of Rights, walang epekto ito sa normal na buhay dapat. Mas concern siguro natin, mabigyan ng sapat na oportunidad ng security forces natin na mapigilan ang ganitong kaganapan muling mangyari sa ibang parte pa ng ating bansa at yung mga gumawa nito ay mapanagot. Pero para kay Albay Representative Elsa Lagman, baka hindi kinakailangan na magdeklara pa ang Pangulo ng state of lawless violence. It is creating an alarming atmosphere among our people that there could be a predisposition that the next step would be declaration of martial law or suspension of the writ of habeas corpus. Joseph Morong, GMA News.